Okay, so magandang araw sa lahat. Susubukan natin ngayon na i-review kung ano nga ba yung mga possible na lalabas sa inyong fourth periodic test. Narito ang mga coverage na kailangan nyong i-review ng mga iba't ibang paksa. Okay, yung una ay patakarang piskal, next patakarang pananalapi, and then konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran, at ang mga sektor ng ekonomiya. So mayroong 5 sektor ng ekonomiya at magpo-focus din tayo doon sa may sektor ng agrikultura, industriya at saka paglilingkod. Okay, unahin natin itong economic fluctuations. Alam ko naman na aware na kayo tungkol dito. So ito yung pabago-bago na kalagayan ng pambansang ekonomiya sa maikling panahon. At ano-ano ba yung mga pagbabago-bago na yun sa kalagayan doon? So tulad ng produksyon, yung presyo ng bilihin, o yung pagkakaroon ng inflation or deflation, at yung antas ng paggawa o yung employment rate sa isang ekonomiya. Ating balikan naman ang pagkakaiba ng boom period sa bust period. So tatandaan lang natin kapag boom period, yung ekonomiya ng isang bansa ay masigla na nagpapakita na kung saan mataas ang consumer spending ng mga consumer at maging ang bahay kalakal o yung mga producer. Samantalang ang bust period naman, kabaliktaran nito sa boom period na matamlay ang ekonomiya at kapag nakakaranas ng katamlayan sa ekonomiya ay nagkakaroon lamang ng mababang consumer spending, mapabahay kalakal man or mapa-consumer. Okay, so tignan natin ang uri ng patakarang piskal. Sa patakarang piskal, mayroong tinatawag na expansionary fiscal policy at ang contractionary fiscal policy. Pero bago yan, balikan natin ang kahulugan ng patakarang piskal. So ito yung gawi o behavior ng pamahalaan kung paano niya makokontrol ang isang ekonomiya sa pamamagitan ng pagbubuwis or paniningil ng mga buwis, pagpopondo at pagbabudget. So mayroong dalawang uri nito. Yung una ay ang expansionary fiscal policy na kung saan layunin ng pamahalaan na mapasigla ang pambansang ekonomiya. So ang gagawin ng ating pamahalaan dito, hikayatin ang mga mamimili na gumastos. So para gumastos ng gumastos ay syempre babawasan niya yung paniningil ng buwis. Katulad na lamang sa value added tax at doon sa income tax na kinikita ng ating mga mamamayan. Samantala naman kapag contractionary fiscal policy, dito nakakaranas ng sobrang kasiglahan. Sabi nga natin, di ba, na hindi importante na sobrang sigla ng ating ekonomiya. Kasi kapag sobrang sigla ito, magdudulot pa rin ito ng negatibong epekto. Kaya ang gagawin ay babawasan ang sobrang kasiglahan sa pamamagitan ng contractionary kasi kapag hindi ito babawasan, maaaring magdulot ng inflation or pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So para magkaroon ng contractionary fiscal policy ay ang gagawin, magbabawas sa gastusin ng pamahalaan, isa sa pribado ang ilang pampublikong korporasyon at pagpapataas sa singil ng buwis. Alamin muli natin kung saan nga ba nagmumula ang kita ng pamahalaan. Kung mapapansin nyo, ang pinakamataas na porsyento ay nanggagaling sa buwis. At meron din naman na hindi nanggagaling sa buwis or kitang di mula sa buwis. Ito yung mga paniningil ng mga multa at penalty. Example na lamang, di ba, yung mga ordinansa o yung mga batas na hindi sinunod ng mamamayan, mapupunta ito sa kita ng pamahalaan na di mula sa buwis. Then pagrerenta at pagbebenta ng mga ari-arian ng pamahalaan, investment income, pati yung mga tulong o grants mula sa ibang bansa o sa organisasyon. So ating i-compare ang dalawang ahensyang ito kung ano nga ba yung kanilang gampani. Tandaan na kapag Bureau of Internal Revenue, so nangangalap ang ahensya na ito ng mga buwis sa mga kalakal o serbisyo dito lamang sa loob sa. Pero kapag galing sa labas ng bansa, kagaya ng mga import duties tax na tinatawag, Bureau of Customs naman ang ahensya na may responsibilidad nito. So mayroong tinatawag na tuwiran o direct tax at dituwiran o indirect tax.
So kapag direct tax, ito yung buwis na tuwirang ipinapataw sa mga individual o bahay kalakal. So halimbawa yung income tax, kapag nagtatrabaho ang isang tao, so ang ginagawa ng pamahalaan ay sinisingil siya ng buwis na tinatawag na income tax. Samantalang ang dituwiran naman or indirect tax, ito yung buwis na ipinapataw sa mga kalakal o serbisyo. So ito naman ay, yung example ay value added tax. So basta tatandaan natin pagkakaiba lang, direct tax ipinapataw mismo sa bawat individual o sa mga negosyante. Ang dituwiran naman ay sa mga kalakal o serbisyo. Kan naman natin itong ayon sa porsyentong ipinapataw, proportional, progressive or progresibo at ang regressive o regresibo. So yung mas aalamin na lang natin dito, no, yung ina-apply ng ating pamahalaan na kung saan yung progressive. Ano ba yung meron sa may progresibo na yan o yung progressive tax na tinatawag. So ito ay ini-implement sa kasalukuyan na kapag lumalaki yung kita ng isang tao, lumalaki rin yung porsyento or tumataas din yung porsyento na isinisingil sa kanila na fees. Okay? Samantalang sa proportional kasi, hindi nagbabago yung porsyento na ipinapatos sa kita ng isang tao. Kung 10% lang, 10% lang ito, mapamalaki yung kita mo or mapababa yung kita. So progressive tax yung ina-apply ng ating pamahalaan. So narito naman yung mga halimbawa ng buwis. Ito, aware na tayo rito. Income tax, yung buwis sa kinikita ng mga mamamayan. Road users tax, kapag may-ari ka ng sasakyan, ito yung isinisingil ng pamahalaan. Business tax, kapag mayroon kayong may-ari ng negosyo, example, sari-sari store o kaya computer shop. Value added tax naman o yung VAT, ito yung buwis sa mga binibili nating mga kalakal, pero hindi po lahat ng mga kalakal ay mayroong VAT. So, exempted dito yung mga essential products, kagaya na lamang ng gamot. Wala po itong value added tax. Amusement tax naman, ito yung buwis sa mga libangan tulad ng mga sinihan, parke, at sugalan. And then, yung import duties tax naman, yung buwis sa mga kalakal na galing sa ibang bansa. So, hindi lang dito na isama at nabanggit na rin natin dati yung tinatawag naman na excise tax. So, para saan naman itong excise tax na ito? Okay, ito yung karagdagan na isinisingil na buwis. So, maliban sa value added tax, isinisingil din ito sa mga buwis, sa mga luxury na mga products. Ano yung mga luxury na tinatawag na yun? So, yung mga mahahaling mga produkto, kagaya ng mga kotse, ng alahas, at syempre, hindi rin mawawala dito yung mga produkto na may bisyo. So, ano yung mga bisyo na yun? Kagaya ng mga sigarilyo, ng alak, yan, excise tax yung sinisingil ng pamahalaan para ron. Alam naman natin, di ba, bakit may excise tax? Siyempre, para ma-regulate, di ba? At hindi tumaas yung demand sa mga produkto na yon dahil alam naman natin na itong mga bisyo na ito ay nakakasama sa ating kalusugan. Dumako naman tayo ngayon sa pambansang budget o national budget. So ito lang yung tatandaan natin na kilala ito sa tinatawag na General Appropriations Act. So ito ay isang plano na naglalaman ng inaasahang kita na ipinapakita rito kung paano gagastusin ang kitang na ito na ibinabahagi or ina-allocate ito sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. So, paano binubuo ang pambansang budget? So, una ay nagkakaroon ng budget preparation. From the word preparation, dito inihanda yung panukalang budget. Ikalawa, kapag nahanda na yung budget, magkakaroon ng budget legislation. Dito magkakaroon ng pagsusuri at pag-aproba o hindi pag-aproba ng panukalang budget. So, dito sa budget legislation ito, dito na inaaral ng mga lawmakers. Sino-sino ba yung mga lawmakers? Ang ating mga congressman at ang ating mga senador. So, kapag halimbawang okay ito sa kanila, ang gagawin dito ay dadalhin ito sa ating Pangulo at yung Pangulo, kung ito nga ba ay i-approve yung tungkol doon sa budget na ito para maging isang pambansang budget na. Okay? And the next naman ay budget execution, pagbibigay ng budget at paggamit nito. So, kapag halimbawang na-aprobahan na yung budget, ipapamahagi na ito sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan.
At ang pinakahuli ay yung tinatawag naman na budget accountability. So kapag naipamahagi na yung budget, syempre kailangan na maghanda ng ulat yung mga ahensya ng pamahalaan upang malaman kung nagamit ng tama ang pambansang budget. So for example, nabigyan ng budget ang DepEd, so kailangan dapat mag-report ang DepEd. Example na lamang yung tinatawag na financial report para malaman kung ano-ano at magkano yung nagastos doon sa budget na to. So napaka-importante ito para malaman kung nagkakaroon nga ba ng korupsyon or kung tama yung paggamit ng pondo. Okay, so muli nating balikan ang gastusin ng pamahalaan ayon sa URA. So yung tinatawag na personal services, ito yung gastusin para sa sweldo, honoraria at bonuses ng mga kawani ng pamahalaan. Take note ito yung mga nagtatrabaho sa pamahalaan. And then yung MOOE o yung Maintenance and Other Operating Expenses. So ito yung gastusin para sa operasyon tulad ng kuryente, papel, tubig, gasolina at iba pa. So gaya yung nabanggit natin na example, halimbawa sa public school dito sa ating paaralan, binibigyan ng budget na tinatawag na MOOE. So yung kuryente na ginagamit natin sa classroom, so yun po, yung MOOE na budget, yun yung iginagastos doon. Maging yung papel, tubig, gasolina. Yung sa gasolina naman, ito yung sa transportasyon. Halimbawa, mayroong ipapadala sa contest, ipapadala sa seminar, yung mga teachers. So, pwedeng, kung walang sasakyan, pwedeng mag-commute yung tao na yun o yung involved na yun and then babayaran na lang ng paaralan base doon sa nagastos niya na pamasahe. And then yung capital outlay naman ay ito yung gastusin para sa karagdagang asset tulad ng gusali, lupa, sasakyan o makinarya. Okay, dito naman tayo sa gastusin ng pamahalaan ayon sa sektor. So dito, ina-allocate yung ating pambansang budget. So sa serbisyong pang-ekonomiya, ito yung gastusin sa pagpapaunlad ng mga programang pangkaunlaran tulad ng kalakalan, industriya at turismo. So mayroong mga iba't ibang ahensya na parte ng serbisyong pang-ekonomiya. So yung kalakalan at industriya na tinatawag natin na DTI, yung Department of Trade and Industry. Yung tourism naman, ito yung Department of Tourism. Serbisyong panlipunan, ito yung mga gastusin sa edukasyon, kalusugan, transportasyon at iba pa. So kabilang na dito ang ating yung sektor natin sa edukasyon. Department of Education, Department of Health, at yung Department of Transportation and Communication at marami pang iba. Pambansang tanggulan, mga gastusin sa pagpapanatili ng katahimikan at seguridad tulad na lamang ng Department of National Defense at yung ating mga kapulisan at kasundaluhan. Pangkalahatang pampublikong paglilingkod, ito yung mga gastusin sa pagsasagawa ng tungkuling pansibiko tulad ng tulong sa panahon ng kalamidad, pagpapautang at marami pang iba. So, dito pumapasok yung pagbibigay ng mga ayuda, no? Example na lamang ng pandemic. At syempre, hindi rin mawawala dito yung pambayad utang ng ating bansa. Ito yung gastusin na ipinambabayad sa mga utang ng bansa, mapaloob man or sa labas ng ating bansa. Okay, so ngayon naman dumako naman tayo sa patakarang pananalapi o yung monetary policy. So ano bang meron dito? Ito yung sistema na pinaiiral ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang makontrol ang supply ng salapi sa sirkulasyon. So mayroon itong dalawang uri, yung expansionary money policy at ang contractionary money policy na tinatawag. Ayan, so tignan natin ang pagkakaiba ng dalawa. Doon na tayo sa pinaka-focus, no? So pag expansionary money policy, tinatawag din na easy money policy, layunin na mahikayat ang mga negosyante na palakihin ang kanilang negosyo. So sa pamamagitan ng pagpapababa ng interes sa pautang sa mga bangko. Siyempre kapag mababa yung interes, mahihikayat lalo na yung mga negosyante o yung bahay kalakal na umutang ng umutang. Okay? And then kapag contractionary money policy naman o tight money policy, mabawasan yung paggasta ng mga namumuhunan at produksyon ng kalakal. Yon. So, inihikayat dito na wag masyadong o wag munang umutang ng umutang. Kaya papataasin naman yung interest ng o interest o tubo sa mga bangko kapag contractionary money policy.
iba't ibang mga halimbawa uri ng bangko. So dumako tayo dito sa special na bangko. Okay, so yung Land Bank of the Philippines, yan, layunin ito na itaguyod ang pagpapatupad ng reforma sa lupa. Basta pag-usapang pagre-reforma sa lupa, ito ay ang Land Bank. And then Development Bank of the Philippines naman, nagbibigay naman ng tulong pinansyal sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto na magpapaunlad sa pangunahing sektor ng ekonomiya kagaya ng agrikultura at industriya. So, ang ating pamahalaan maaaring mamuhunan dito sa Development Bank of the Philippines upang mabigyan tulong yung mga naghahanap buhay sa agrikultura at sa industriya. At ito namang Al-Amana, Islamic Investment Bank of the Philippines, o Al-Amana naman, yan, meron itong batas na tinatawag na Republic Act number 6848 na layunin ng bangkong ito na tulungan ang mga Pilipinong Muslim na magkaroon ng puhunan at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Although, karamihan naman talaga sa mga bangko ay nagpapautang. So, dahil ito ay espesyal na bangko, mas may malaking benepisyo na ibinibigay. Kagaya na lamang pag sa mga Pilipinong Muslim, sa Al-Amana, umutang or mamuhunan, mas malaki yung benepisyo na maibibigay para sa kanila kumpara doon sa ibang mga bangko. Okay, so balikan natin itong PDIC o yung tinatawag na Philippine Deposit Insurance Corporation. So dati di ba 500,000 pero yung simula nung March 15 onwards, ang kagandahan nito, ibinibigay na yung deposit insurance na hanggang 1 million pesos. So ang binabanggit dito na halimbawa kung yung bangko na iyong dinedeposituhan or sinisavean, sakali man na ito ay masara, insured ka. Maibabalik sa iyo yung pera na inilaan mo pero hanggang 1 million pesos. So kapag lumagpas ang iyong dineposit doon sa 1 million, 1 million lamang ang maibabalik sa iyo. Okay? Okay, so ano naman ang meron dito sa may pawn shop? Okay, yung pawn shop, ito ay itinatag upang magpautang sa mga taong madalas mga ilangan ng pera at walang paraan upang makalapit sa mga bangko. Kasi alam naman natin na maraming mga requirements kapag sa bangko ka uutang ng pera. May mga pagkakataon na hindi ka pa ma-approve doon. Pero sa pawn shop, kapag meron ka lang pang collateral, so yung collateral na yun yung kapalit na ibibigay mo panandalian para makahiram ka ng pera. So ano-ano yung mga collateral yun? Pwedeng yung iba't ibang mga ari-arian mo tulad ng alahas o iba pa mga kasangkapan, even yung cellphone, kapalit ng salaping katumbas na isinangla kasama na ang interest. So ito yung mga iba't ibang pawn shop na nakikita natin. And then ang kooperatiba naman na kapisanan na binubuo ng mga kasapi na may nagkakaisang layunin. So dapat bago tayo magparehistro or magpa-member sa kooperatiba, dapat sila ay rehistrado sa Cooperative Development. So, ang kagandahan din ng kooperatiba, yan, nag-aambag sa puhunan at nakikibahagi rin sa tubo. Then nagkakaroon din ng iba't ibang mga benepisyo doon sa kikitain ng kooperatiba. Okay, so alamin naman natin ang pension funds. So, yung una ay GSIS or Government Service Insurance System. Ito yung pension funds na ipinagkakaloob para sa mga manggagawa o empleyado ng pamahalaan. SSS naman kapag nagtatrabaho ang isang manggagawa sa pribadong industriya at saka sa kumpanya. Pareho lang naman sila ng benepisyo na kapag halimbawa magretiro na ang isang empleyado, makaka-receive siya ng tinatawag na monthly pension. So maliban sa monthly pension, mayroon pang ibang mga benepisyo na pwede pang maibigay ang pension funds na ito. Okay, next ay ang Pag-ibig Fund o yung tinatawag na pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno na itinatag naman ito upang matulungan ang mga kasapi na magkaroon ng sariling bahay. Sino ba naman ang hindi nakakaalam ng PhilHealth o PhilHealth Insurance Corporation? Ahensya ito ng pamahalaan na nagbibigay naman ng health insurance sa mga Pilipino na matulungan sa gastusin sa pagpapa-ospital at iba pang serbisyong medikal. Alright, so dumako na tayo ngayon sa 5 sektor ng ekonomiya. Yan, yung una, tinatawag natin na primaryang sektor, ito yung sektor ng agrikultura, tatandaan natin
na kaya siya primaryang sektor dahil dito nagmumula yung paglikha ng pagkain at yung mga hilaw na materyales. Sa sektor ng industriya naman, sekundaryang sektor siya, okay, nagmula doon sa mga hilaw na materyales sa sektor ng agrikultura, dadalhin naman ito sa sektor ng industriya na ipoproseso yung mga hilaw na materyales upang makabuo naman ng mga produkto na ginagamit nating mga tao. Kaya siya tinatawag na sekundaryang sektor. And then yung uli, tertiaryang sector naman ang sektor ng paglilingkod. So kapag natapos na yung mga produkto na yon, ang gagawin naman ng sektor ng paglilingkod, umaalala siya o gumagabay sa buong yugto ng produksyon, distribusyon, kalakalan, at pagkonsumo ng kalakal sa loob man o sa labas ng bansa. Okay? So yan yung iba't ibang subsector, mamaya iisa-isahin natin. May dalawang karagdagan pa na sektor ng ekonomiya, yung tinatawag na informal na sektor. So ito yung sektor ng ekonomiya na salat o walang formal na dokumentong kailangan na pagsasagawa sa mga gawaing pang-ekonomiya. So in short, ito ay hindi nakakasama sa gross domestic products ng bansa. Bakit hindi siya nakakasama sa GDP? Kasi nga walang ibang paraan na makakita ng datos ng pamahalaan dahil nga hindi sila rehistrado ng pamahalaan at hindi sila nagbabayad ng buwis. So, tinatawag din ng informal na sektor na hidden or invisible o kaya underground economy. At ang huli ay ang tinatawag na kalakalang panlabas. Sa kalakalang panlabas, dito nagkakaroon ng pakikipagkalakalan or ito yung pag-i-import or pag-aangkat ng mga produkto at yung pag-i-export naman, ito naman yung pagluluwas ng mga produkto na galing sa atin. So, tinatawag ito na panlabas sektor o kalakalang panlabas na sektor. Pako naman tayo ngayon sa konsepto ng pag-unlad. Ayan, gaya ng ating natalakay, okay, according sa Merriam-Webster Dictionary, na kapag sinasabing pag-unlad, ito ay pagbabago mula sa mababa tungo sa mataas na antas ng pamumuhay. So according naman kay Fajardo noong 1994, na ang pag-unlad ay isang progresibong proseso ng pagpapabuti ng kondisyon ng tao, so gaya ng pagpapababa ng antas ng kahirapan, kawalan ng trabaho, pamagmangan, di pagkapantay-pantay at ang pananamantala. So according ulit kay Feliciano Fajardo sa kanyang economic development, binigyan niya ng pagkakaiba ang pagsulong at ang pag-unlad. So kapag binabanggit na ito ay pag-unlad, isa siyang progresibo at aktibong proseso. Samantala, ang pagsulong naman ay bunga ng prosesong ito o bunga ito ng pag-unlad. So ano yung halimbawa nito? Yung makabagong pamamaraan ng pagtanim ng palay ay kinapapalooban ng isang proseso. Okay? At ito ang pag-unlad. Ang resulta naman na kung saan magkakaroon ng maraming ani, ito naman yung tinatawag na pagsulong. So lumako naman tayo ngayon sa dalawang magkaibang pananaw tungkol sa pag-unlad. Kapag sinasabi natin na tradisyonal na pananaw, so mas nakatuon ito sa tinatawag na income per capita. Kung naalala natin yung tinalakay natin noong third quarter, yung tumutukoy sa GDP pati sa GNI. So doon lang nagpo-focus ang isang bansa kapag sinasabi na maunlad yun, na mataas yung pambansang kita ng isang bansa. Pero kapag makabagong pananaw naman, hindi lang dapat tumutukoy doon sa pambansang kita. So kapag makabagong pananaw, dapat yung pag-unlad ay kumakatawan siya sa malawakang pagbabago sa buong sistemang panlipunan. Okay? At sinasabi ni Amartya Sen na ang kaunlaran ay matatamo lamang kung mapapaunlad ang yaman ng buhay ng mga tao kaysa sa yaman ng ekonomiya na ito. So dapat nabibigyang pansin na matanggal yung ugat ng kawalang kalayaan tulad ng kahirapan, diskriminasyon, at hindi pagkapantay-pantay at ng iba pang salik na naglilimita sa kakayahan ng niya. So lahat ng mga problema ng sistemang panlipunan ay kailangang mawala iyon upang magkaroon talaga ng tinatawag na pag-unlad sa isang bansa. Okay, bumalik tayo ngayon sa mga sektor ng ekonomiya at balikan natin ang subsektor naman ng agrikultura. Again, kapag sektor ng agrikultura, yan, nagmumula yung nililikang pagkain at yung mga hilaw na sangkap na tinatawag na primaryang sektor.
So mayroong 4 na subsector, ang paghahalaman o yung crop production, paghahayupan, animal husbandry o yung livestock at poultry. Tandaan kapag livestock, so ito yung pag-aalaga ng mga hayop na may kinalaman siya sa mga, yung mga malalaking hayop. Halimbawa yung baka, yung kalabaw, yung ano pa, kambing, baboy, at marami pang iba. Ang poultry naman, ito yung mga nangingitlog na inaalagaan ng mga hayop. Manok, bibe, pabo, etc. Pangingisda o yung fishery at ang paggugubat. Okay, yung sa pangingisda, tandaan natin ito yung tatlong uri. Commercial na pangingisda, lokal na pangingisda, at yung aquaculture. Sa aquaculture, yun yung may mga fish pan na papalaguin o paparamihin. Halimbawa, yung mga isda at yung iba pang mga yamang tubig tulad ng talaba, tahong at seaweeds. So, yung pagkakaiba naman ng commercial na pangingisda at lokal na pangingisda, ito ay depende sa layo at syempre sa bangka o sa bigat na bangka. Kapag commercial na pangingisda, ito yung mga malaki at yung mga mabibigat na higit 3 tonelada at dumarayo sa mahigit 7 kilometrong layo na sa baybayin. Sa komersyal na pangingisda, ito yung ginagamit din sa operasyon para sa mga malalaking negosyo. Samantala, kapag lokal na pangingisda naman, tumutukoy ito sa pangingisda sa pandagat o marine at inland waters gamit yung mga maliliit na bangka lamang na 3 tonelada o mas maliit pa at malalapit lamang sa baybayin. So ang lokal na pangingisda, ito yung sariling pagkonsumo lamang na kanilang pamilya kaya nangingisda o ibinibenta lamang ito sa mga lokal na kanilang pamilihan. Dumako tayo sa termino na ito. So saan kaya ito? Ano kayang sektor ito? So, ito yung sa sektor ng industriya. So tinatawag na white elephant projects. Ano kayang meron dito? Yan, yung nabanggit natin dati, ito yung mga proyekto na nagawa ng pamahalaan na pinagponduhan o pinagbudgetan, ngunit hindi naman ito napapakinabangan ng bawat mamamayang Pilipino. So, ano yung mga example ng mga white elephant projects na yan? So, gaya yung nabanggit natin dati na nagpagawa ng tulay, tapos hindi naman pala ito na dadaanan. Sayang lang, di ba, yung budget. And then, yung mga pabahay na ginawa, di ba? Hindi naman pala ito tinitirhan. And then, yung sinabi rin natin yung nuclear power plant no, sa Bataan. Kasi hindi ito in-operate o hindi ito nagkakaroon ng operasyon kasi maaaring makasira sa ating kalikasan, sa kalikasan doon sa Bataan at maaari rin makasama sa kalusugan. So, ito yung mga example niya na hindi napapakinabangan na malaking kasayangan lamang sa budget ng ating bansa. Okay, so last na po ito. Ito yung sa parte ng sektor ng paglilingkod. Alamin ng ulit natin yung mga benepisyo ng mga manggagawa. Lalo na kapag ikaw ay isang regular na empleyado, yung gaya na sinabi natin sa overtime pay, ang isang regular na manggagawa ay mayroong 8 oras. So kapag lumagpas siya ng 8 oras, karapatan niya na mabayaran siya ng tinatawag na overtime pay. Next naman, yung tinatawag na night shift differential, ito ay yung benepisyo na ibinibigay sa mga nagtatrabaho kapag sa gabi. Nagsisimula ito ng 10 p.m. hanggang 6 a.m. And then service incentive leave, ayan, nakaka-receive sa bawat taon ang mga manggagawa ng tinatawag nitong SIL na pwedeng magamit ito kapag halimbawa nagkasakit o kaya may mahalagang aasikasuhin, pwede rin yung kapag siya ay magbabakasyon. Katumbas ito yung araw na kanyang sinasahod. And then maternity leave, para naman ito sa mga regular na empleyado na mga nagdadalang tao ng mga babae. Okay, so hanggang 3 months, pwede niya itong makuha, itong benepisyo ng maternity leave. At para naman sa paternity leave, yung mga kalalakihan na mayroong asawa na magdadalang tao na binibigyan na hanggang 7 days or 1 linggo. So dito nagtatapos ang ating maikling review. Para doon sa gusto nyo talagang maunawaan tungkol doon sa sektor ng agrikultura, industriya at paglilingkod,
balikan nyo na lang yung aking sinend din na, na video recorded na kung saan ipinaliwanag ko doon yung mga iba't ibang mga paksa na kailangan nating malaman sa agrikultura, industriya at paglilingkod. So tandaan lang natin na ito yung coverage ng inyong maging import periodic test, patakarang piskal, pananalapi, konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran, yung 5 sektor ng ekonomiya at yun nga po, yung 3 sektor ng ekonomiya. Okay, so good luck po mga anak at kita-kits tayo sa inyong periodic test.